Secretary Chu Laurel, matanong nga sa'yo, ha? Sa totoo lang, bakit ba yung lead ventures na yan? Lead agri-ventures, yan ang laging nananalo sa bidding. Mga 60% ng bidding ng seedlings ng rice, yan ang nananalo. Bakit po? Wala na po bang ibang marunong yan? Binibili niya rin yan sa mga local farmers sa seedlings o kaya ini-import niya tapos ibibidding siya lagi nananalo. Sino ba may-ari niyan? Sa sunod, lalagay ko na sa Facebook ko yung may-ari ng Lead Agri. Maraming mga umiiyak ng mga farmers. Minsan nagte-text sila sa akin, di naman nila ako kilala, pero sabi nila, baka makatulong po kayo, ganyan. Nakakaawa kasi lubog na sila sa utang, tapos hindi pa binabayaran yung mga dineliver nilang seedlings. Alam mo, nakakalungkot yan. Kasi, alam mo, tayo nagturo sa Thailand, di ba? Tapos we have so many flatlands na dapat yan ang pondohan, di ba? Yung maliliit na negosyante na like, especially farmers, kasi we can be big with talaga sa Actually, hanggang ngayon, pagbigasan. 9% ang contribution ng agriculture sa GDP natin. 9% lang? 9% lang. Secretary Laurel Chu Laurel. Laurel Chu mo o Chu Laurel? Yeah, yes. Secretary, makinig ka naman. Bayaran mo naman yung mga binibentang seedlings yan ng farmers. Grabe, mangungutang na naman sila para labog na nga makabili lang ng kung ano-ano. At saka yung price of fertilizer. Ano mo na yan, ayusin mo na may free fertilizer naman yung very small farmers ng mga rice na yan. Tigilan nyo na yung smuggling ng sugar dyan at kami sa Negros, ang dami naming pinapakain ng mga obreros dyan. At Secretary Chu Laurel, matanong nga sa'yo, ha? Sa totoo lang, bakit ba yung lead ventures na yan? Lead agri-ventures, yan ang laging nananalo sa bidding. Mga 60% ng bidding ng seedlings ng rice, yan ang nananalo. Bakit po? Wala na po bang ibang marunong yan? Binibili niya rin yan sa mga local farmers sa seedlings o kaya ini-import niya tapos ibibidding siya lagi nananalo. Sino ba may-ari niyan? Sa sunod, lalagay ko na sa Facebook ko yung may-ari ng Lead Agri. Grabe kayo. At saka yung seedlings, Cora, na para doon sa Tugigaraw o kung saan long dry season, yun din ang ibibigay namin nilang seedlings doon sa, for example, sa Batangas. Di ba may yan sa weather, yung seedlings? Yeah. Di ba? Dapat yung, bakit sabi nga ng mga farmers, bibigyan nyo kami ng libreng seedlings na hindi naman tutubo ng tama. Yung production namin, with the irrigation lugi pa rin kami. Abay, Secretary Chu Laurel, alam ko hindi ka nag-aaral ng agriculture Kaya sir, panagutin mo nga yung mga yan dyan. Oo, Secretary Chu Laurel, napakalaking bagay na iyong suportahan ng ating mga farmers, mga local farmers kasi for us to have a stability in our country, especially sa ating kalakalan sa bigasan, is dapat nating tangkilikin ang sariling atin. Saka yung fertilizer, ibaba mo na yung presyo dyan, Secretary. Hindi ko alam kung subsidy ka ba o ano ba. At saka ang agriculture attorney, isa yan sa pinakamalaking sektor na may nagpo-provide ng trabaho. Bigas, magkano ang bigas ngayon? Bumaba na ba sa 20? Meron silang binibenta, Wala. something like that. 20, hindi kaya ibaba ng 20 kasi yung cost of production pa lang. Wala na. Binibili lang naman ninyo sa farmers yan ng 8 Unmilled Kaya nga, kawawa yung mga 8, 12. kawawa yung farmers, di ba? Binibili nila ng lugi. Sakit. Kawawa Ako, Cora, sila. may konti akong rice land. Tinaupahan ko na yan for many years. Kasi, kung ako, dahil hindi naman ako marunong, malulugi lang ako. So, yung marunong na at taga roon sa amin, yun ang sinasabi sa akin lagi na grabe ang mahal ng fertilizer. Tapos binabaha pa minsan yung Ngayon, ibang tataas farms. na uli ang krudo. Paano naman yung motor dyan sa irigasyon? Ayan, Nako, Secretary Chu Laurel, mag-text ka na sa akin. Mag-text meet na tayo. Sa totoo lang, ang Department of Agriculture, kung ako ay magbibigay ng grado, ang grado mo, Secretary Chu Laurel, ay 74. And sa totoo lang, dapat tayo ay tangkilikin natin talaga bilang mamamayang Pilipino
ang ating, talaga, agriculture na Oo, kaya bilihin. Bilihin natin. BBM, umuwi ka na rito. Andito na ata. Umuwi ka na rito. May, ang mga tao, gipit na ang ginagawa mo dyan sa New York. Nakabalik na Party-party ba? ka lang dyan. Siguro, ang dami mo pera dyan, no? BBM, magsabi ka ng totoo sa akin. May pera ka sa New York, ano? Andyan ka para mag-withdraw, ano? Baka naman nagdala, naka-private plane eh. Ay, bongga. Oo, Private diba? plane. Baka naman. Gasolina. Pengi naman kami. Sumakay ka na sa walis para makatipid ka. At bakit naman yung private plane mo, punong-puno ng mga OC mo, yung OC Zero? Grabe naman kayo. Gaano kaya 100 kalaking... million pesos ang budget ng one way yata yun? O Ganun two way? ba? Oo. More. Tapos ang taas ng gasolina. Ngayon pa siya umalis, di ba? Oo, kaya nga eh. So, imbis na i-address niya yung mga problema ng mga Pilipino, umalis pa naman siya. Kaya, And it's so sad kasi ang Nakakalungkot pinaka-nakakahiya pa po is, alam niyo yung ibang bansa pa ang nag-offer na para tulungan ng ating Singapore. OFW. Singapore, Imagine saka that. UAE, Diba? sila pa yung nagbibigay ng pamasahe. Nauna pa. Tapos Di ba may na-interview ako sa Yeah. sa Facebook ko na galing siyang Dubai survivor siya. Sila lang daw nagbayad ng kanilang ticket. Di ba, nakakalungkot. Tapos meron Kasi pang kailangan isang umuwi ano- na takot na sila. Meron pang isang taga-embassy na pinagagalitan pa yung OFW kasi humingi ng tulong doon sa embassy. Ang balita ko, natanggal na raw yung taong yun. Pero totoo naman ang sinabi niya doon, ma'am. Sabi niya, wala Walang talagang pera budget. pinapadala Maynila eh. Totoo nga, oo, Walang pera kaya lang- Manila pinapadala dito. Ano ibibigay namin sa inyo? Siguro napagod na rin yun na parang... Siguro nga, na-stress out na, no? sinusugod siya. Na-stress na ang bakla. Stress. Di ba, parang, bakit ako? Mga ganyan. Bakit ako? Sa totoo lang, pinapahirapan niyo naman ang mga embassy. Ginagawa niyo ng sangkalan dyan. Tapos wala naman kayong padala eh. Singapore pa ang nagtulong sa mga kababayan natin. Nakakahiya ka na talaga, BBM. Talagang Grabe, no? umuwi ka na dito, sir. Namimiss na kita. Nandito na. Ha? Nakabalik na. Eh bakit si Auntie Claire, yung Vice President, laging binibira? Sabi, sa krisis na ito, nasaan ang Vice President? Eh, may Auntie sarili- Claire, may hindi pa sarili ako mo na. presidente si Sara. Magantay ka ng 2028, saka mo itanong yan. Grabe ka. Pati ba yung Vice President ang tinatanong mo kung nasaan, kung may krisis? Eh di yung boss mo ang pauwiin mo dito. Mama Bing, nagtataka ka pa ba? May sariling mga mundo yan. Bigay mo na sa kanila yung... Ito talaga. Auntie Claire, ilabas mo nga sa amin magkano ang budget ng Office of the President sa travel. Ilabas mo sa amin. Oo. Saka magkano na ang nagastos nyo. Yan ha. May mga resibo ba yan? Tama. Confidential fund mo na 4 billion. BBM. Alam mo, Ayan. Galingan yeah. mo ang pagresibo dyan ha. Para ma-liquidate mo yan ng maayos dahil ang confidential fund, pag hindi na-liquidate, hindi po yan pagnanakaw. Sasabihin ninyo at sinasabi ko rin, yan lang pong liquidation na yan ay rules yan ng COA. Marami Kaya siyang- madaling yung ibulsa yan, kayo madaling magbulsa ng Marami siyang confidential fund dahil 4 unliquidated. billion. Marami Oo. siyang unliquidated. Marami siyang unliquidated. Mas malaki pa doon sa sinasabi nilang confidential funds ni Oo. Inday Sara.